So, good morning mga boss. Ayan. It's Tuesday morning. Kakarating ko lang. Pamili na ako. Dito na ako sa company. Okay. May kakasabi lang ako bago tayo mag-intro. Mamana! Good morning. Mamaya ako bibigay ha. Mamaya ako bibigay. Ipapasok mo na ba mamaya? Bukas. Ngayong araw siya. Sige ha. Salamat. Oy, enjoy na enjoy kayo ha. Ay. Enjoy na enjoy kasi. Puta, nagahit. So, yon mga boss. Good morning. Morning, LB. Wow. Yan, binati natin ng mga dati nating katrabaho pero mga kaibigan pa rin naman natin. So, anong ganap? So, yun lang din, parehas. Namalengke ulit ako. Okay. From Calamba to Malbar. Tignan natin. So, nabigay na natin yung mga ititinda. So meron lang problema, konti lang naman. Actually yung isang staff ko is may sakit, so hindi makakapasok. May UTI siya. Anyway, so wala akong choice. Yung panggabi ko, in-adjust ko yung schedule. Pinang-umaga ko muna siya. Actually magluluto lang siya. So pag natapos yung pagluluto niya, uwi na siya. Then pasok ulit siya sa mamayang gabi. Yes, nangyayari talaga to. Mga ganitong senaryo. Yun, ang mahalaga is meron kang backup. Para sa plan B pag may mga ganitong pangyayari na hindi natin inaasahan sa business natin. So speaking of business, yan, struggle pa rin ako dito sa canteen business ko kasi yun nga, capital natin is pinapaikot lang. So nag-apply na ako sa mga bangko. Unfortunately hindi pa yung iba nag-approve, yung iba decline. So may mga hinahanap sila or hindi ako pasok dun sa requirements, kaya nade-decline. So kaya nahihirapan ako ngayon. Kumbaga yung stocks ko hindi ganoon kadami, hindi ako makapag-stocks. Hirap talaga pag walang bracket. Hindi ako makapag-stocks ng marami, hindi ako makabili ng wholesale. Lagi lang pakonti-konti. Imagine canteen yun, around before is 100 person. Since mahina ngayon, sila nagbawas, so I think 50 person na lang. So most of the people na nandun is syempre matik yan, pag mahina magtitipid din sila. So yung tinatawag natin cost cutting, di ba? Cost reduction. So ganun din, domino effect. Sa part ko naman ganun din, kaso ang hirap kasi 15 days yung credit. So after 15 days pa nila mabibigay yung bayad. So ako, may mga na-applyan na ako ng loan, nag-grant naman. Ang problema, yun nga, hindi siya tumutugma dun sa date. Tapos ngayon mababa yung sales ko, even though manageable na siya ngayon since tawag dito,
hands-on na akong i-manage yung business na to, yung canteen business namin. It's ang problema naman ngayon, mahina siya. Mahina as in. I hope na makakuha ang management ng customer, new customer para naman magtuloy-tuloy itong natin. So ngayon pag mahina is gawa tayo ng paraan. So almost 3 days ako nasa labas. Doon nga sa isasama, may mga couple of videos ako na isasama doon sa yung pagtitinda natin ng yung number 1 kasing longganisa. So okay naman siya. And then yung bago namin na na perfume. Yun. So actually na-launch na siya kahapon, ko siya ibinenta sa sa labas. Actually dalawa na yung yung isa nakakinuha na yung flavor ness chocolate. Ang nakakatawa kasi wala pa ako planong ibenta kahapon. Sabi lang ng wife ko na magdala at least makapag-display sa doon isama rin kasi longganisa din perfume, parang siya, di ba? Pabango din pagkain pag pinagsama mo yun, di ba? Pero dinisplay ko pa rin siya. May isang ale kasama niya yung anak niya, bumili siya ng longganisa. So sabi ko, baka gusto ko in-offer ko sa kanya yung pabango. So may tester naman kasi, yun ang maganda, may tester ako. So inamoy niya, pinakita ko yung chocolate flavor. Namoy niya, nilagay niya dito. Then sabi niya baka naman mag-fade yung amoy niya. So alis na siya. Punta siya ng hindi ko alam kung sumimba or what. Pagbalik niya, nagtaka ako. So bili ka na ng perfume. Sige, kunin ko na yung isa. Okay. Sabi ko, tinanong ko siya, ate, ba't naisipan mo ang bango kasi, hindi daw naaalis yung amoy hanggang ngayon, nandun pa sa kamay niya. Siguro around mga ilang oras na rin yun, almost half day na. Akala niya kasi yung nagfi-fade yung amoy. So ayun, binili niya. And then pangalawa, yung lalaki naman, nag-test din siya, inamoy niya yung tester ko. And then sabi niya, kuya, reserve mo ako nito sa payday ko, babayadan sa sahod nila kasi wala pa daw siyang pera. Okay, no problem, sabi ko sa kanya, kasi nandito lang naman ako, daan ka na lang, may mga stocks pa naman ako kasi hindi naman siya ganun kalakas pa. So iniisip nga namin if we can put a boutique, pero sa ngayon siguro hindi pa advisable yun since ipapakilala pa lang siya. Siyang pangalan, doon pa lang siya magbibuild ng pangalan. Kung meron akong homemade longganisa, homemade din yun. So sooner or later iyaan na natin kasi isasama ko siya. Ito na yung platform natin na natin ibebenta. Siguro isasama ko yung anak kong babae kasi yun naman yung na business, mga binebenta niya. 16 pa lang yung anak ko, sinasali ko na rin sa mga ganitong actually yung tatlo kong anak, na rin sila. I have 22 years old na lalaki, then daughter ko is 16, then yung bunso ko is 10. Na sila, may inaano ko sila na magbenta rin. Sinasama ko sila, pero hindi ko sinasama sa video kasi siguro may time doon para sa revealing ng mga pero ang siguradong mauuna is yung aking
aking anak na babae. Kasi one of these days pagka nag fashion show sila, so isasama ko siya sa content ko, sa aking video. So yan, journey naman niya doon sa magiging model kung sakasakali, diba? Sana pala rin, no? Walang mawawala, mangarap eh, diba? Sabi nga nila, libre daw. What the fuck? Libre daw ang mangarap. So actually muntik pa ako maka-atras ng tricycle. Buti na lang dyan si Bossing. Hindi niya inalaw na masano ko yun. Ano pa? So yun, nag-upload ulit ako, pang 16 video ko na. Medyo bumaba na siya kasi in-edit na siya ng anak ko. Yun pa rin yung anak kong babae. Nag-edit nung video. So ano pa? So ngayon, nandito ako sa isang supermarket, bibili ako ng mga soft drinks. So sabi ko ngayon, pinapaikot ko lang yung puhunan. So ngayon, hindi ako maka-stocks. Imagine canteen yun, hindi ako maka-stocks ng madami. Kasi nga, yun, ayokong matulog muna yung ano doon. Parang inaano ko siya, hinahati-hati ko. Mahirap ngayon, nasa outside ako, wala na ako sa company, nakasikaso ko yung business ko, then nagbebenta rin ako sa labas gamit tong pick up natin. Nagawa na rin ako ng tarpaulin, so tinawag ko siyang rolling pick up. Ganda siguro, meron din akong bubong. Fortunately, wala pa tayong pambili, diba? Ngayon pa lang din nakakapag-upload. So sana tulungan nyo din ako na mag-ano tong mga videos ko. Yun, sa family ko, malaking tulong siya sa akin. Yun, pag naka-recover tayo, saka tayo magbabalik ng tulong naman. Yun naman yun sa akin. So sana pala rin din tayo, kagaya ng mga ibang nagtagumpay dito sa field ng vlogging, no? So sa akin lang din, ayun, ano na tayo, extra income din. And yun nga, yung 14 maganda kasi nai-enjoy ko na siya. Yung nga lang, yung isa ba kasi hindi ko alam, yung ibang mga comment pagdating doon, diba, Longganisa comment sa'yo, naka-pick up, then Longganisa tinitinda. Parang hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. It's either compliment ba siya, or bumili ako ng pick up, tapos ngayon hirap na hirap ako kasi hindi naman, hindi ko lang alam kung ganun nga. Pero sa akin bumili ako nito para sa family ko. Then doon sa business namin actually hindi pa to installment lang to. Hirap nga kami ngayon, yun nga, struggle. Ito pa, mas mahina yung business ko ng canteen. But anyway, manageable pa naman. Kasi masipag naman tayo eh. Ang inyong lingkod, masipag. Yun nga lang, there are times na napapaisip din ako na what if kung hindi, or second hand na lang binili ko, gano'n. Kasama naman actually yun eh, sa buhay, makapag-iisip na gano'n. Meron kang doubt. Mahalaga, hihingi ka ng tulong sa kanya. Yun lang naman yun. Ano pa? Ayun, nilihintay lang nating actually, bukas na siya. Iano ko lang tong video ko na to. Mamaya ka na yan. Soft drinks lang din, ilang snacks and coffee. Mga kape siguro. Ibili natin. Okay. So yun, sana suportahan nyo ako dun sa pabango. So plan ko na mag live selling nun.
nahihiya nga ako kasi wala naman ako masyadong dito sa FB ko, dun sa channel ko. Pero itatry ko. 'Di ba? Yun yung challenge 'di ba? Yung challenge na live selling ko siya. Wala naman ako masyadong viewers dun sa FB or saan man platform na to. Hindi ko alam kung paano tatakbuhin. What if naman na mayroong mga bumili, 'di ba? O makilala yung brand. Gusto ko pa rin ipakilala yung brand. Pero naisip ko kasi isama na yung anak ko kasi at least kasi na kanya yun sa kanya yun. Ka-partner siya nung special friend niya. Ayan, sabihin na natin gano'n. Ka-partner siya noon. Don't get me wrong, 16 lang yung anak ko pero inaalaw ko siguro sa isang alam mo mga puppy love gano'n. At least alam namin, aware kami, namomonitor namin both side, parents niya, parents nung di ba? Ayun. At least namomonitor natin, yun naman yun. Yun naman ang sa akin. Diba? So, some other time pwede na natin pero wala, nasingit ko lang. Okay. So mga boss, sana suportahan nyo ako doon. Okay. Sana mag-click yung pabango. Pero na-try ko sa sarili ko, ang bango. Actually nandito siya pero mamaya ko na lang i-reveal. Pupunta lang muna ako sa market, bibili ako ng soft drinks and then mga snacks ng konti. Yan. Post ko na to mga boss. Ayun. Keep safe tayo. Tiwala lang. Ayan. Love ya mga boss.